Sa uli, magandang umaga mga bata. Naging maganda ba ang inyong umaga ngayong araw? Kung ganoon ay nagagalak akong malaman na maganda ang inyong umaga. Dahil tiyak kong marami kayong matutunan ngayong araw na ito. Ngayon, bago tayo magsimula ay may inihanda akong isang pampasigla sa inyo na magbibigay enerhiya. Ang pampasiglang ito ay tinatawag na Ako ay may ulo. Handa na ba kayo mga bata? Ako ay may ulo, may balikat, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Ayan, mahusay at napakagaling nyo palang sumayaw at umawit. Ngayon, bago kayo magsiupo ay pakiayos na rin muna ng hanay ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ng mga basurang inyong makikita kung meron man at pakilagay na rin ito sa tamang lalagyan. Ayan, sa tingin ko ay maayos ng lahat. Maaari na kayong umupo. Ngayon ay magtatala muna tayo ng liban sa klase. Narito ba ang lahat mga bata? Mahusay! Ako'y nagagalak na walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Dahil dyan, magbibigay ako ng 10 puntos sa bawat isa. Bago ko makalimutan, maibinigay ba akong takdang aralin sa inyo mga bata? Kung gayon ay wala pala akong ibinigay na takdang aralin, tumungo muna tayo sa pagbabasa ng ating alituntunin upang maisaayos ang ating klase. Maaari mo bang basahin ang unang alituntunin, Aname? Alamin at sundin ang mga alituntunin sa paaralan. Pangalawa, maaari mo bang basahin, Raika? Respeto ang laging ipakita sa guro at kaklase. Pangtatlo, maaari mo bang basahin, Miss Elaine? Aasikasuhin ang mga gawain ng may sipag at tiyaga. At panghuli, maaari mo bang basahin, Joanne? Laging maging handa sa pag-aaral araw-araw. Ngayon ay tapos na ninyong basahin ang ating mga alituntunin sa klase. Bago tayo dumako sa ating bagong paksang tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng balik-aral kung ano ang ating paksang tinalakay noong nakaraang tagpo. Sino sa inyo ang may ideya kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Sige, Aname. Tama! Magaling! Sino ba sa inyo ang may ideya kung ano pa ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Oo, Miss Elaine? Apakahusay! Ngayon, nalaman natin na nakinig talaga kayo sa ating itinalakay noong nakaraang araw. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating bagong paksang tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng isang madaling gawain mga bata. Ang gawain ito ay tinatawag na Act It Out. So, pipili ako ng dalawang mag-aaral na pupunta dito sa harapan upang gumawa ng isang kilos at aalamin ng inyong mga kaklase o aalamin ninyo kung ano ang kilos na ginagawa ng inyong kaklase sa harapan. Pagkatapos magbigay ng inyong kaklase ng kilos sa harapan, ay aalamin nyo kung kumpleto o hindi ang kilos na kanyang ginawa. Halimbawa, siya ay gumawa ng kilos na paglalakad. Aalamin nyo kung ang paglalakad na ginawa niya ay kumpleto o ang kanyang kilos na ginawa ay hindi kumpleto. Magaling! At nahulaan ninyo ng maayos kung ano ang kilos na ipinapakita ng inyong kaklase dito sa harapan. Kung ito ba ay kumpleto o hindi. Naaliw ba kayo sa ating ginawang gawain mga bata? Mabuti kung ganon. Kasi ang ating ginawang gawain ay may kinalaman sa paksang ating tatalakayin ngayong araw. Ngayon, bago naman natin alamin kung ano ang paksang ating tatalakayin ngayong araw na ito, ay basahin muna natin ang ating mga layunin sa ating paksang tatalakayin ngayong araw. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan. Naiintindihan ng mga mag-aaral ang kahulugan ng parirala at pangungusap. Pangalawa, nakapagsasagawa ng paghihiwalay kung ang pangkat ng salita ay parirala o pangungusap. At pangatlo, ay nakikilala ng mga mag-aaral ang mga halimbawa ng parirala at pangungusap sa loob ng
pangungusap. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw mga bata ay tungkol sa parerala at pangungusap. Ngayon mga bata, ano nga ba ang parerala at pangungusap at bakit kailangan natin itong alamin at tukuyin? Ngayon, ang parerala ay basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Parerala, ang tawag sa lipo ng mga salitang hindi nagpapahayag ng buong diwa. Halimbawa nito ay sabukal, ang bagong bag at mga mag-aaral. Ibig sabihin mga bata, ang parerala ay ang mga salitang hindi tapos o hindi kompleto. Gaya na lamang ng nasa halimbawa. Sabukal. Ang salitang sabukal ay hindi kompleto sapagkat hindi dito isinasalaysay kung kailan o saan ang salitang sabukal. Kaya ito ay tinatawag nating parerala. Ngayon, pangalawa ay ang tinatawag naman natin na pangungusap. Basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Pangungusap. Ang tawag sa salita o lipo ng mga salita na may buong diwa. Ito ay nagsisimula sa mga malaking letra at nagtatapos naman sa bantas. Ibig sabihin, kumpara sa parerala, ang pangungusap ay ang mga salita na kumpleto at may buong diwa. Ang halimbawa nito ay kumuha kami ng tubig sa bukal. Ang bagong bag ay maganda. May mga mag-aaral na umuwi kanina. Pansin nyo sa kanyang mga halimbawa na kumpletong isinasalaysay kung ano ang ginagawa at kung saan makikita ang mga bagay na kanyang sinasabi. Kumpara sa parerala na sinasabi niya lamang ito sa maliit na salita at wala itong o hindi ito nagtatapos sa mga bantas. Ngayon, basahin naman natin ang mga susunod na hanay. Sa hanay A, maaari mo bang basahin, Anamay? Mga bata, ang tagapangasiwa, ang koneho, sasakay ako. At sa hanay B naman, maaari mo bang basahin, Mitzi? Ang basurang nagkalat ay ibulsa mo muna. Ang paligid mo ay gaganda kung ito ay maayos. Ano ang inyong napansin sa bawat hanay na inyong nabasa? Tama, Mitzi. Ang bawat hanay ay may nakalagay na iba't ibang parerala at pangungusap. Sa hanay A, nandito nakapaloob ang tinatawag natin na parerala o yung mga salitang hindi buo ang diwa at hindi kumpleto. Sa hanay B naman ay ang mga salitang tinatawag natin na pangungusap o ang mga salitang may kumpletong diwa o ang mga salitang nagtatapos sa bantas at nagsisimula sa mga malalaking letra. Ang dito sa ilalim naman ay ang mga pangungusap na may halimbawa ng parerala at pangungusap. Gaya ng isang halimbawa na ito, si Ana ay nagbabasa sa silid-aralan. Ang ginuhitan na salita ay ang silid-aralan. Ang silid-aralan ay tinatawag natin na parerala sapagkat sinasabi niya lamang dito na silid-aralan. Ito lamang ang sinalungguhitan. So, dito mo malalaman na ang salitang sinalungguhitan pala ay parerala sapagkat ito ay hindi kumpleto at wala itong kumpletong diwa. Ang pangalawang halimbawa naman ay naglalaro ang mga bata sa parke. Ang buong pangungusap ay sinalungguhitan. Ibig sabihin, ito ay tinatawag na pangungusap sapagkat ito ay may kumpletong diwa at nagsisimula ito sa malaking letra at magtatapos din ito sa tuldok. Ngayon, ito ang mga bantas na kalimitan nating makikita sa mga pangungusap. Halimbawa nito ay ang mga tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. Ngayon, may mga katanungan pa ba kayo sa ating paksang tinalakay mga bata? Kung wala na, ay susuriin ko kung may tutunan ba kayo o naintindihan niyo ba talaga ang paksang ating tinalakay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain.
Hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Babasahin ko dito kung ano ang inyong gagawin. Bawat pangkat ay bibigyan ko kayo ng sobre. Sa loob nito ay may piraso ng papel na may nakasulat na parirala at pangungusap. So, ang trabaho ninyo ay 2 bagay. Una ay aayusin ninyo ang mga papel sa 2 kahon. Ang 2 kahon ay may nakalagay dito na kahon A at kahon B. Sa kahon A ay may nakalagay, doon nyo ilalagay ang parirala, at sa kahon B naman ay doon nyo ilalagay ang mga pangungusap. Pangalawa, piliin ng 2 parirala at 2 pangungusap mula sa inyong lalagay. At gumawa kayo ng simpleng poster. Isulat doon kung bakit parirala ang parirala at kung bakit pangungusap ang pangungusap. May 5 minuto lamang kayo upang gawin ang gawain at pagkatapos ay pipili ako ng isang kinatawan mula sa bawat pangkat upang ipakita at ipaliwanag ang inyong output. Babasahin ko naman ang pamantayan na dapat niyong sundin para sa ating pangkatang gawain. Una, sa pamantayan ay ang nilalaman. Nilalaman ay may 40%. Pangalawa ay ang kalinawan ng paliwanag na may 20%. At ang pangatlo naman ay pagkamalikhain na may 20% pa rin. At sa pagganap na may 2% pa rin. At may kabuang 100%. Ilalagay ko lang dito sa harapan ang pamantayan upang maaari nyo lamang itong basahin kung inyong naisip. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling! Maaari nyo nang simulan ang inyong gawain. Ngayon ay tapos na ang inyong 5 minuto mga bata. Ngayon ay oras na upang ipresenta ninyo sa harap ang inyong ginawang output. Ngayon magsimula tayo sa unang pangkat. Magaling! Naipamalas ninyo ng maayos ang inyong ginawang gawain. Dahil dyan, bibigyan ninyo ang inyong mga sarili ng very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Apakahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa ating bagong gawain. Mga bata, para malaman natin kung naintindihan nyo ba talaga ang ating aralin na tinalakay, ay mabibigay ako sa inyo ng 3 pangungusap. Ang gagawin ninyo sa 3 pangungusap na ito ay sasalungguhitan ninyo ang sasalungguhitan ninyo ay ang parirala. At bibilugan nyo naman ang mga salitang pangungusap. May 3 minuto lamang kayong gawin ang gawain ito. Pagkatapos ay titingnan natin kung tama ang sinalungguhitan at biniliguan niyo na mga salita. Ngayon ay tapos na ang oras na ibinigay ko sa inyo upang sagutan ang inyong pasulit. Ngayon, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa bilang ng 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! Ngayon ay nasa akin na ang inyong mga papel. At ako lamang ang magwawasto kung ilan ang inyong mga nakuhang marka. Patapos ng ating klase mga bata, ay kumuha muna kayo ng inyong mga papel at isulat ninyo ang inyong takdang aralin na ipapasa nyo lamang sa susunod nating pagkikita. Nakuha nyo na ba ang inyong mga papel? Ngayon, maaari nyo nang simulan ang pagsusulat. Babasahin ko rin naman dito ang panoto o ang panoto kung ano ang inyong gagawin sa takdang aralin. Pumili ng isang bagay na gusto mong alamin o tuklasin. Halimbawa nito ay ang paboritong hayop, prutas o halaman na gusto mong tuklasin o malaman. Tapos nyo na bang isulat ang inyong mga takdang aralin mga bata? Kung ngayon ay tapos na, ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo. Yun lamang ang ating tinalakay ngayong araw na ito. Maraming salamat mga bata.
bata at paalam.